May nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Aha. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Huwag ka ng amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Yun din yun eh. Yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon ang trilyon na pinag-uusapan po. dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Oo. Well, biblically talagang ano yan eh. Walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September Opo. pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema, sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. Sa mga blanco. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Sapagkat ang iniisip, Sen, kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mababata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na
Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Oho. Sila pala bumubuo ng NEP. Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. Oho. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga Opo. economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. Oho. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. Oho. O, yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. Opo, oho. So, mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online Opo. naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat Yan, na ng lahat ng ahensya, ahensya ng gobyerno. magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ang siya pangangailangan. magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa pangangailangan. Ang pinakamalaking tapatalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalam. no. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Oo, Di ba? Oo. lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oho. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa Oho. at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito? Sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, Opo. yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingasgas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Oho. Bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oho. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oho. Di ba? Opo. Sen, may nagagalit na senador kapag sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Aha. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag ka na amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Yun din yun eh.
Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi, hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate. Opo, yung dalawa Wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang program mo, halimbawa ba, no? Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Wala na kaming pagawayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na yun. Para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun eh. Paano ho? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, yung 6.7. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung eh. Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya. Pigayin na natin lahat. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi tabala nga inalis natin eh. Nga, no? Yung allotment lang. Wala naman tayong vitamin ang inalis Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala niyo yan sa kasama niyo sa Senado. Papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, sir. Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang kayo may insertion kayo. May pumapalag. Ito ba yung mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz? Wala na sigurong ganun dahil nga wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lialapit sa atin. Ganun ba? Di ba basta tayo naman mabigat yung panukala nyo, sir. Ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas talaga. Di ba gumawa ng batas? Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero trabaho ba natin yun? Pero sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tinignan po namin yung NEP. Nandyan na po yung mga project eh. Ang inaalis lang naman po namin yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami, na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano?
pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Oo, wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Oho. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Oho. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng Maglalagay ng project. proyekto. Ang sinumpaan ko, ako, magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang Sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? O din, ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Hindi, tama nga, ideal nga po yan, Kasi Sen. nga, Ideal po yan. hindi, sabihin nyo muna sa Opo. akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang Mabuti proposal po. ko ay transparent. Opo, opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yung panukala ninyo. Oo, bakit mo itatanong kung may sasangayon o hindi? Wala ba sasangayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20, yung senador na, ayaw ko lang, Sen, ha? Ayaw Hindi, baka ko naman- naman mag-judge sa sarili ko, no? Oo. Icha-challenge nyo sila. Oo. Hindi na. Bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. Sa session. Sa pag... Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, Opo. nasa plenary na yung budget. Ayan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Oho. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Ayun, propose nyo na huwag nang maglagay ng Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles. Opo, Eh. opo. Di nandun ngayon yung mga economic cluster. Opo. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito, nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? CRC, DEP. Ha? Development, DEP. DepDep. DEP, yes po. Opo. Nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM. BM. Nandyan ang Department of Trade. O nandyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito pwede pa natin bawasan? Oho. Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala namang... Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay... Kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman ang Senado o ang Congress deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Oo, kung ano na po nasasabi mas ang marami. kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. Oho. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at Opo. least naunawaan Oho. ang aking hangarin na para kami makaiwas Sa doon anumang kontrobersya pa man. anumang Oo. kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Oho. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Opo. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali dyan? Aha. Tama. At least tayong mga senador, pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Oho. Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan eh. Paano kung ang lower house po meron na sila? Gaya yun, naisubmit na po sa inyo yung budget Oo, bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Yun. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila. O sige, alisin na rin yung sa amin. Oho. Di ba? So pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi sa experience natin, kamukha nitong 2025 nito, hindi pa natapos. Oktubre pa Opo. lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Aha. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Nalustay mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Opo. Sa mga hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Oho. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Ako sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung
kontrobersya sa 24 na senador kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, o ano man ang tawag dyan. Sana lang, ano? Kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Si Senador Risa Ontiveros. Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Di ba? Tatlo na kayo. Mulat sa pool, hindi siya. Tatlo na kayo. Hindi, kasi meron iba dyan ayaw din Pero totoo, nakalista meron Ayaw lang sa salita. Oo. Senador... Hindi, ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya kasi nga siyang nagpasimula Opo. Noon pa man. Magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Opo. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, siya man, ayaw niya. Ayaw. So, sa makatwid, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ko pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw din daw niya. Ayaw. Oo, tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya Kaya hindi pa natin sigurado kung anong kanyang posisyon. Talagay ko, ayaw talaga niya. Nadala lang nyo kayo, damdabi ka sa lahat. O di, halimbawa, tatlo na kami. Halimbawa lang. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito, talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit. Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan kita. Maaring manlumo sila dyan, maaring malungkot sila. Paano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, bubusisiin niya pagka merong insertion. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Kaya ako lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-aaway. May pinanggalingan po yung aking proposal. Tama, Kasi po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. At least sa mga senador. At hintayin natin kung sino yung papayag at hindi papayag. Yan, yung ating mga kasamang reporter dyan sa Senado, yung Senate reporters, Mayan Corbera. So, yan ang istorya natin siguro malaki ngayon. Isa-isahin nyo na yung lahat ng senador kung sino ang papabor sa panukalang ito ni Senador Rodante Marcoleta.